So, ang pag-aaralan po natin ngayon is John chapter 20. So, this chapter speaks about the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, makikita din po natin yung about sa resurrection niya sa book of Luke chapter 24, Matthew 28, at saka sa Mark 16. So first, now let us read from verse 1 up to 10. So now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Peter therefore went out and the other disciple and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture, that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes. So dito po natin makikita na yung una pong nagpunta sa tomb, sa libingan ni Jesus, is si Mary Magdalene. Pero actually po kung kita po natin yung mga later po pwede nyo pong basahin sa Luke 24, Matthew 28 at saka Mark 16. May iba't ibang counts po kung ano pong nangyari sa nung time po na ito. So doon po natin makikita na actually hindi lang naman po si Mary Magdalene ang nagpunta sa libingan ni Jesus upang sana ay pakasana sila ng spice. Idadagdag nila sa pag-i-embalm kasama kay Jesus. Pero yun nga po, pagdating nila is hindi na nila nakapas na yung sisihan po na so sa Luke 24 po, kita po natin na may tatlong babae si Magdalene, si Joanna, at saka si Mary na the mother of Jesus. So may nakita tayo sa pangalan ng mga tao. Si Joanna po is wife of Chuza. Siya po yung mother ng Hero. Sa match of the name naman po na si Mary. Dati niya sabi other end. So Mary, the other end is Mary, the mother of Jesus. At saka sa Mark 16 naman po is Salome, which is the wife of which is a present church. So at least 5 women was on the tomb. So may another question, so was the tomb already open? And how many angels are here? So much of the day sa 21:2, in the end of Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat. So, John 20, verse 1, wala po tayo nakita agad or nakita
kayong kumuha ng stone. So, sa Matthew, tsaka ilan po bang angel yung nandoon? So, later po is, as you are. Siguro nakalimutan din po ni Mary Magdalene iyon. Kaya po, naisip niya naisip niya nung makita niya na wala na yung bato is nakatakip na bato dun sa libingan ay naka-open na or wala na dun. And hindi niya nakita yung katawan ni Jesus. So, iniisip niya siguro na baka ninakaw or baka naman may kumuha at saka baka gusto pa silang masamang gawin sa katawan ni Jesus. So, yun ang iniisip niya. Kaya, talaga, alam ko yun na malungkot talaga siya. So, yun po. So, sa John, tapos sa other disciple is si John. So, ang nagsulat ng libro din ito. So, yun nga, nagsumbong siya na wala na yung nandun yung katawan ni Jesus. So, actually, sa isa pong passage, hindi po nila actually pinaniwalaan agad yung sinabi ni na Mary Magdalene at ang mga babae. Kasi parang hindi nila agad sinabi. Pero kaya yun ang ginawa. Pumunta talaga sila dun sa Jesus. Peter therefore went out and the other disciples. So, kanya po sila. Pumunta na sila. So, ang unang actually na nakarating si John, pero hindi siya agad pumasok dun sa may libingan. Ang pumasok talaga is si Simon Peter. So, kilala naman nila si Simon Peter. Diba po na dati pang passages na napaka-bold na napaka-tapos talaga. Parang nangunguna talaga siya sa lahat ng bagay, diba? So siyang nakita na ando na nga yung nababalot sa pero yun nakapagtataka yung
tayo. So, verse 13, then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." So, yung nagtanong na yung mga angels sa kanya. Siyempre, alam naman yun ang mga angels, di ba po? So, now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. So, bakit nga ba, di ba? Bakit nga ba nung doon pala si Jesus sa likod sa hindi niya nakilala si Jesus. So, pumapasok po natin sa verse 11. Umiyak po si Mary dito. Kung umiyak po tayo ng weeping, lagi yung iyak po. Wala po sa mga malapit. Wala po sa ako siya po iniisip ko talaga. Sa isip ko kapatiran na Ay, oo nga pala. yun na nabuhay nga siya tapos na kailangan niya ng
bumalik before siya bumalik sa kanyang tatay, kailangan niya muna makita yung kanyang mga kapatid. So,
Yung Holy Spirit, diba po, sabi nga ni Lord Jesus na hindi naman ako, hindi ko naman kayo iiwanan lang, diba? Pero mag-iiwan siya ng comforter. Mag-iiwan siya ng parang parang representative niya, yung ganun. So, if you forgive the sins of any, so, parang sasabi dito, di ba po, pag nag-share sila ng gospel, di ba, there is forgiveness. There is forgiveness of sins for those who accepts the gospel. Pero syempre, kung hindi nila in-accept yun, so, their sins will retain. Hindi sila mapapatawad. So, yun po. So verse 24, now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So diba, sa 12 si Thomas lang yung wala. Kilala naman natin si Thomas as a doubter. So dito natin siya makita bakit nga ba siya naging doubter. So sa 12 wala siya. Actually sa mga previous na mga makita din natin na pessimist kasi si Thomas, pessimist si Thomas. So sabi nga dun sa John 11, sabi din parang passage dun na sabi niya, but I will die for you, Jesus, sabi ni Thomas. So although pessimist siya, pero din siya, parang matapang din siya, kagaya din ni Peter. Iyon. So sabi pero tapos natin dito na wala siya kasi sobrang mahal niya din si Jesus, pero nasaktan talaga siguro siya nung namatay si Jesus, na parang 'di ba kung nasasaktan tayo minsan, parang gusto ko mag-isa, ganun. So maaring ito yung nangyari kay Thomas, na sineparate niya muna yung niya, yung sarili niya sa ibang mga kapatiran nung time na yan. So ito natin ma-notice na minsan, 'di ba, nang sineparate niya, hindi tuloy siya nakasama sa mga ibang disciples na nakakita kay Jesus. Sana kasama siya sa mga naunang naunang nakakita kay Jesus. So yun minsan sa atin, pag minsan tayo masyadong mas pinili nating mag-isa, 'di ba? Mas hindi mamimiss natin yung opportunity, 'di ba, or yung comfort na kung asan yung fellowship ng mga fellow disciples natin, and mamimiss natin yung minsan yung presensya ng Panginoon kung pinipili nating mag-isa sa ating kalungkutan. So yun. So yun, sinabi na nila ng mga disciples kay Thomas na nakita nila ang Panginoon. So he said to them, pero sabi ni Thomas nga, unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. O, diba? Doubter talaga si Thomas. Pero at least parang makita natin dito na hindi siya yung parang basta-basta lang maniniwala sa sabi-sabi. Parang gusto niya din makita ng personal. Parang kagaya lang din naman din po kay Peter kanina at kay John, 'di ba? Kailangan talaga nilang pumunta dun sa may tomb para lang maano na ay wala nga dun yung katawan ni Jesus. So yun po, sa verse 26, and after 8 days his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace to you." So yun na, nagpakita na si Jesus ulit sa kanila after 8 days. So andito na rin si Thomas. So then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing." So yun po. So yun, parang po wala naman si Jesus nung si Thomas. So syempre, dahil nga makapangyarihan nating Diyos, alam niya na yung sa puso ni Thomas, alam niya na yung mga nangyari, mga sinabi niya mismo. So makita natin dito na binalik lang ni Jesus yung sinabi ni Thomas dati. And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." So, diba? So, tingin ko hindi na yung ginawa ni Thomas na kasi pagkakita niya pa lang kay Jesus, nag-believe na siya kaagad. Yun na, kaya sinabi niya, "My Lord and my God." And ano po bang manonotice natin dito? Na, diba,
hindi ni-rebuke ni Jesus nung sinabi ni Thomas na my Lord and my God, 'di ba? As in, hindi niya in-rebuke na bakit mo ko worship ng ganyan, 'di ba po? So, maano natin dito talaga na kiniklaim talaga ni Jesus na He is the Lord and God. So, Jesus said to him, Thomas, you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. So, yun. So, di ba po, usually yung mga tao is to see is to believe. So, yun. Pero sabi ni Jesus na mas maganda na nagbi-believe tayo kahit hindi natin nakikita. So, yun yan, tinatawag na the faith. Di ba po? So, yun nga ang sinasabi ng 1 Corinthians 5:7 ba yun? First Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. So, yun po. You should walk by faith. So, ano pang tawag na faith, 'di ba? Hindi natin, kahit di natin nakikita, 'di ba po? Pero yun, naniniwala pa rin tayo. So, yun na ang believe ang tinatawag na believe na sinasabi ni Jesus dito. And faith, yun talaga ang tinatawag na faith. So, sa 30, sabi dito, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, yun po. So, di ba malalaman natin na yung Book of John, dito sa Book of John, nakita natin yung buhay ni Jesus and yung mga miracles niyang nagawa. So, bakit daw ba ito ginawa itong book na to? Upang tayo ay maniwala na si Jesus is the Son of God, diba? And by believing in Him, we may have life in His name. So, yun po. Yun lamang po. So, let us all pray. Hallelujah, our Almighty Gracious Lord God. Thank you for guiding us, O Lord God, sa pag-aaral namin ng Book of John, O Lord God. Hallelujah. Truly, O Lord God, you are the risen Savior, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. And we are waiting for your return, O Lord God. Hallelujah. Be with us, O Lord God, as sa aming pa pong pag-aaral ng inyong salita, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God, for being with us, O Lord God, for giving us wisdom, O Lord God. In Jesus'